Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Program attorney kanina na baka late na ito naramdaman ni Congressman Leandro Leviste nang nabanggit niya may de facto martial law, no? Ano sa tingin mo ito? Ito rin ba ang napansin niyo po, lalo na kasi same sa mga hinaing ng mga una noong pagkritiko ka pag ikaw ay Duterte at magbibigay maka Duterte or supporter or hindi ka sumasang-ayon, kahit hindi ka maka Duterte, hindi ka sumasang-ayon sa mga polisiya, pumupuna ka sa gobyerno, automatic ang panggigipit mararamdaman mo, which is possible. Ganito rin yata yung naramdaman ni Congressman Leandro Leviste. Kaya nabanggit niya na may de facto martial law na ngayon. Yes, I totally agree with the statements made by the good congressman, ano, kasi nga kitang-kita naman natin, ano, actually hindi ito bago, no. Kung maaalala natin, itong mismong palace spokesperson si Claire Castro is, I think, giving already hints of this kind of demeanor matagal na panahon na, no, na anytime na merong mga narrative na pumapatungkol halimbawa sa mga Duterte, they always make counterclaims, they always try to negate it. And then maalala din natin, ano, anytime na merong mga tutulig sa administration, meron talaga silang gagawin. And ito nga yung pinakauli, kung maalala natin yung third impeachment complaint, which I believe is the most substantial, both in in form, in essence, and substance, hindi nila tinanggap, no? Although it's a ministerial duty of the Congress to accept that, the SecGen, pero hindi nila tinanggap because alam nila na yung mga gumawa nito, yung mga tao behind this, actually are pro-Duterte supporters, no? So ito yung pagpapakita, no, ng mapaniil na sabihin na nating pagkalos doon sa ating kakayahang magpahayag at maglatag ng ating karapatan bilang mamamayang Pilipino. So I think ito yung binabanggit ni Congressman Leviste, no, na ito ay parang nasa de facto martial law na tayo, no, that if you are not with them and you are against them, you will definitely feel the brunt of their sabihin na nating hindi parehas o hindi tamang pagkilatis or pagkilala, lalong-lalo na sa mga pinaglalaban natin, di ba? Pero kasi hindi naman talaga taag as Duterte alay, no, itong si Congressman Leviste. Ang nangyayari kasi pag ikaw ay nagiging critic na hindi lang sa pinakapinuno, sa lahat ng mga kahit bas kaalyado ng gobyerno, right, parang natatag ka agad na maka Duterte agad, no? Pero doon tayo sa laman ng daladala niya. Nabanggit niya na nabanggit ng ating Pangulo na humihingi siya ng tulong para mga sa paglaban dito sa corruption, which is meron siyang sinasabi. Hindi naman niya sinasabi na itong nasa listahan ay mga corrupt. Sabi niya rito, malaking tulong itong nasa listahan ng Cabral Files. Pwede tayong makita dito, ito yung kanilang budget,
tama ba, naging akma ba? Pwede kang magmula doon sa pag-aaral kung meron bang tawag nito. Kasi kahit sila, meron naman talagang mga insertions. Pero ang pinagkaiba lang, baka yung iba, masyadong maga yung budget na inilaan doon na pwede namang, which is yan yung sinasabi ng DPWH. Hindi sila kumukuha direkta ng commission doon, kundi pinapalakihan nila yung halaga at mula doon, doon sila kumukuha talaga, Prof. Tama po 'yan ano. Yun nga ang problema po kasi rito, lalong-lalo na dito sa ating pangulo, no, is that kumukuha siya ng mga katuwang. Yun ang narrative niya, no? Yun ang spin nila, yun ang optics sa gusto ng pakita. Naghahanap sila ng mga makatutulong sa kanila para nga sa pagpapalawig nitong mga kaso na to at eventually parang mapanagot yun na kailangan managot. Pero ito nga, no, nakakalungkot because it's on the own volition already of Congressman Leandro Leviste, no, and in his own sabihin na nating pagpapakita ng kanyang malalim na konsiderasyon, concern at pagmamahal sa ating bayan. Kaya niya to ginagawa. It may not be something na kailangan niyang gawin, pero he is taking the initiative. Pero nakakalungkot nga rito is that the government, dahil nga meron talaga silang pinoprotektahan, and meron silang gustong paglilihis na gawin dito sa issue na to, they would rather make Leandro Leviste appear as if he is the parang lumalabas siya yung antagonist, no? Lumalabas siya pa yung kontrabida, no? Lumalabas masama yung kanyang ginagawa, no? Sa paningin ng gobyerno, no, pero hindi naman sa paningin ng taong bayan, because the good gentleman is risking his life and limb, no. Alam niya yung danger at saka yung panganib na kinakasuotan niya, pero dahil nga sa kagustuhan niyang bigyan linaw itong napakalaking issue na to, no, na bumabagabag sa atin for quite some time already, ginagawa niya to. Pero yung gobyerno, nakakalungkot, seems to be oblivious to this, and they turn a blind eye to what the good congressman is trying to present, no. So yun nga, nakakalungkot, no, kasi nandiyan no, nandiyan na. Kailangan mo na lang talagang tignan, araling maigi, bulat-latin, scrutinize, pero hindi mo ginagawa bagkus pinapalabas mo pa na may kasalanan itong tao na to na gumagawa ng dapat kayo yung gumagawa, no, at kayo ang naglalatag sa taong bayan. And yeah, that's I think the reason why parang sinasabi niya na tayo ay nasa de facto martial law, kasi nga sa isang martial law, remember, meron talagang yung papaniil, no, mapaniil na sistema, hindi nila tinitignan yung logic or yung reason, kundi yun lamang direction patungo doon sa violence, tsaka doon sa sabihin na nating arbitrary ruling, yun lamang ang kanilang kinikilingan madalasan, no? And I think that's the reason why Congressman Leviste said that we are in a de facto martial law. Nakikita nyo po na credible itong si Congressman Leviste. Nagkadagdag ba sa kanyang credibility, Prof? Yung parang, saglit lang, mayaman na to eh. Ang isa ito sa mga mayaman, bilyonaryo, pinakabatang bilyonaryo na ito. Pero alam natin na itong klase ng kanyang ginawa, for sure makakaapekto sa kanya. Yung ibang mga bilyonaryo, yung ibang mga mayayaman na nagiging politiko, alam mo na yung mga steps nila, yung mga hakbang nila na hindi nila nagagawa ito kasi for sure mababalik at mababalikan yung kanilang negosyo, pero hindi nababahala ang batang kongresista po, Prof. Well, kasi nga naiisip niya, no, that he really has nothing to lose but everything to gain, especially for the country. And this is really a mark of a nationalist, no, na hindi niya inaalintana yung possibility na mawala yung kanyang yaman, mawala yung kanyang negosyo, or maapektuhan adversely yung kung ano man na ipundar niya, no. Pero sa kanya kasi, ang mas nananaig sa tingin ko ay yung kanyang nationalistic sentiment na talagang gusto
gusto niyang tapusin itong usapin ng corruption na to. If he will try to do it single-handedly, and kung alam naman niya na, nasa likod niya ang taong bayan, at yung totoong taong bayan, hindi yung laging pinasinasabi ng nila Senator Risa Hontiveros sa taong bayan na hindi ko alam po saan nagagaling. Pero ito talaga yung totoong sentimiento ng taong bayan na talagang ayaw na, sawa na, at galit na sa isang corrupt state na kagaya natin na tayong pinapamunuan na nga, no? Lagi kong sinasabi, we are being run like a syndicate, no, by this government. And yun ang ginagawa niya, no? So single-handedly he's doing it. May mga ilang kongresista tayo, like of course Congressman Kiko Barsaga, Eli San Fernando, no. These are valiant people, I think, in the Congress. Sama pa rin natin si Congressman Robert Nazal ng Bagong Henerasyon Party List. Ito yung mga tumitindig talaga. And I think they're very good examples. So, sana dumami, no. Para masiguro natin na matapos at matuldukan na itong napakasamang chapter ng ating kasaysayan, particularly itong panahon nga nito ni President Bongbong Marcos. Opo, kasi biruin mo, iba yung gawin niya kung ikaw pa isang negosyante, ang unang alagaan mo yung negosyo mo. Kaya nga nagkakaroon ng korupsyon din kasi minsan hinahara sila at nagi-give in din sila. It's either Tama na, 'di ba, na magbabayad na lang sila para wala nang ingay. Pero ito hindi rin na natatakot, at nung nakapanayam nga namin siya, natanong namin siya, Prof, ano bang dahilan? Pwede ka naman na wag kang makisaso, which is yan din yung advice sa kanya ng kanyang mama, 'di ba, na meron ka na, nasa sa iyo na ang lahat, bilyonaryo ka na pinakabata. Sabi nga niya, na-reach na niya yung kanyang pangarap, lalo na sa private, na maging mayaman. Nakuha na niya, kumbaga satisfied na siya doon. Parang ang kulang na lang sa kanya is ito ngang public service. Parang meron pa ba tayo mga ganyan na natitira sa atin pong sa mundo ng politika o sa public service ngayon, Prof? Yun nga nakakatuwa, no, sa personalidad niya, because kung titignan natin, he's very young, full of life. Alam niya nga itong dangers na kanya kinakaharap, and he knows that he stands to lose quite a lot of things actually. Pero para sa kanya, mas nananaig yung konsensya at mas nananaig yung selflessness, no. Ibig sabihin, yung kaya niyang isa-isantabi yung kanyang sarili sa kapakanan ng sambayanan. And I think this is something na rare breed, no, sa ating lipunan ngayon, particularly sa ating political environment. Mangilan-ngilan lang talaga yung may kakayahan at yung merong sapat na tapang at talino na kagaya nung kay Congressman Leviste para talaga kalabanin yung mga dambuhala sa gobyerno na nasa kapangyarihan. And I believe na ginagawa niya to not really for a personal gain, not really for something na political aspiration or political ambition, because nandun kasi sa kanya, mararamdaman mo talaga yung sinseridad, no? Mararamdaman mo sa kanya yung kawalan ng takot at pangamba na harapin lahat ng mga ito para lamang talaga maibigay sa atin yung hustisya, yung accountability na gusto nating makuha. And I believe that the entire country should really be supportive of the valiant moves that he is showing and demonstrating. And maganda kasing ehemplo, no, kasi ang pinapakita niya sa atin is yung huwag kang matakot kung nasa panig ka ng katotohanan. Kung may pinaglalaban ka at meron ka talagang gustong malaman at alam mong may katiwalian, hindi ka dapat mangamba, lalong-lalo na kung gusto mo talagang maipakita yung totoo at yung naayon na magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. And I think that's what really is pushing him and fueling his desire for better accountability and justice to end this corruption. Opo, dito naman tayo sa impeachment, no. Yung